Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin. Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang dalangin ng aming minamahal at iginagalang na Pastor, Evangelist Wildis Radalmeda, yung end-time prophet, narito po kami, nagpapasalamat sa tagumpay na iyong banal na gawain. Pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pakikinig na iyong banal na salita, bago po ang lahat, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Langisan mo yung salita, O Diyos. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus at sama-sama naming sinasaway, pinapalayas ang lahat ng masamang espiritu ng hadlang, all demons, of hindrances, doubts, and unbeliefs. Cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. The highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving God and Savior, dearest Jesus Christ. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor, Evangelist Wildis Radalmeda, the end-time prophet of our loving God. And we will always remember and cherish the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. To the beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved family, a pleasant afternoon po. Maging dito po sa bansang Pilipinas, maging sa iba't ibang panig ng mundo. The beloved family, we love you in the Lord. Amen. At sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran, kapwa manggagawa, dito po sa lugar na ito, maging sa ating live webcast viewers, lalo na po ang ating mga bisita, welcome to the royal family of God. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, napakapalad po natin. Mga minamahal, sa kabila ng talagang matindi po ang init. Talaga pong marami po ang apektado. Ngunit tayo po, hindi po tayo apektado sa panahon. Dahil alam po natin, sabi ng banal na kasulatan, my grace is sufficient for thee. Ang aking biyaya ay sapat sa inyo. Amen. From the book of 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Atin pong basahin. The second book of the Corinthians, chapter 12, verse 9. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Dito po sa 2 Korinto, Kabanatang 12, Talata 9. At siya nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal ko, sa bawat isa sa atin, mga minamahal, wala tayong may kakatwiran eh. Talagang totoo ang mga nagaganap sa atin. Na talagang pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoong Hesus. Lahat tayo na tinawag dito, tingnan nyo ang kalusugan po ng bawat isa. Habang kahit nagkakaedad, patuloy na lumalakas. Pinagagaling ng ating mahal na Panginoon. Hindi nagkulang ang ating dakilang Diyos sa lahat ng mga nagaganap na masama, disgrasya. Pinag-iingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Sa pagtawag mo sa Kanya, nariyan lagi ang katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga, nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkos akong magmamapuri na may malaking galak na sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Lahat magsabing, praise the Lord. Yung sumayo ang banal na espiritu, tatanggapin mo ang kapangyarihan ng Diyos. Magiging buhay na patutuka sa mundo na meron ng Diyos na nagmamahal, merong Diyos na nagliligtas, merong Diyos na lahat ng biyaya ay sapat na sa atin. Nakukontento tayo dahil yung maramdaman mo ang presensya ng Diyos ay totoo po.
pagpapalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, narinig po natin ang buhay na patato ng baguhan, Brother Edwin. Mga minamahal ko, nandun po na talagang grabe ang ulan, unos. Nanalangin siya at siya po ay nanunood, nakikinig ng pangangaral ng propeta ng Diyos. Nanalangin siya, mahal na Panginoon. Sinusundan niya ang pangangaral. Mga minamahal ko, sa panalangin niya, kakaiba naman ang panalangin niya, itigil mo ang ulan. Tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pangunang dalangin ng ating minamahal at kagalang-galang na pastor. Mga minamahal, God answers prayer. The prayer of the righteous man availeth much. 3 dekada na nalalipas, kung saan nandun po, mga minamahal ko, drought po sa atin, El Nino, namumroblema ang gobyerno dahil namamatay na ang lahat ng mga pananim. Natutuyo na ang lahat ng mga lupain, nasusunog na mga kabundukan, mga minamahal ko. Totoo po, yung krusada sa dako ng Luneta. Ang deklarasyon ng ating dearly beloved pastor, ako'y mananalangin upang patunayan ko sa inyo na ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay buhay. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang panalangin naman, kailangang umulan upang patunayan sa buong Pilipinas, maging sa buong mundo, mga minamahal ko, totoo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Marami po ang nasave doon dahil sa panalangin at pag-aayuno, pagdeklara ng kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal ko, maya-maya ayan na umulan. Nagsawa sa ulan ang mga kababayan natin doon sa Metro Manila, sa dako ng Luneta, halos bumaha, mga minamahal ko. At doon, habang nababasa yung mga dumaluron, umiiyak sila, meron palang Diyos na totoong tumutugon ng panalangin. Mga minamahal ko, salamat sa ating dakilang Diyos, mismo ang isang satanismo na na-convert dito, isang former military, mga minamahal ko, antikristo siya. Siya po ang nagbalak patayin ng ating dearly beloved pastor. Pag hindi umulan, pauulanan kita ng bala. Umulan, napaluhod siya at umiyak, nag-surrender siya sa ating mahal na Panginoon, naging tunay na mananampalataya na totoo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Sinabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, ang sabi po dito sa Joshua, from the book of Joshua chapter 23 verse 14. Atin pong basahin. The book of Joshua, chapter 23, verse 14. And behold, this day I am going the way of all the earth, and you know in all your hearts and in all your souls that not one thing hath failed of all the good things which the Lord your God spake concerning you. All are come to pass unto you, and not one thing hath failed thereof. Josue Kapitulo 23, versikulo 14. At narito, sa araw ito ay yumayaw na ako sa lakad ng buong lupa at iyong talastas sa iyong buong puso at sa iyong buong kaluluwa na walang bagay na nagkulang sa lahat ng mabuting bagay na sinalita ng Panginoon niyong Diyos tungkol sa iyo. Lahat ay nangyari sa inyo. Wala kahit isang bagay na nagkulang. Amen. Praise the Lord. Kahit kailan, hindi siya nagkulang, mga minamahal ko. Ang biyaya mula sa ating dakilang Diyos ay patuloy na ibinubuhos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad po ng Fountain of Life, magmula sa tuluktong ng bundok, tuloy-tuloy ang agos. Kung tititigan mo, ganon ang buhay natin. Yung biyaya ng Diyos mula sa kalangitan ay totoong pinagpapala tayo ng ating mahal na Panginoon. Narito sa araw na ito ay yumayan ako sa lahat ng buong lupa at inyong talastas sa inyong buong puso ng inyong buong kaluluwa na walang bagay na nagkulang sa lahat ng mga mabubuting bagay na sinalita ng Panginoon ninyong Diyos tungkol sa inyo. Lahat ay nangyari sa inyo. Wala kahit isang bagay na nagkulang.
Ganito katapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Alam natin po yan, mga minamahal ko. Naranasan po natin yan, mga minamahal ko, na dati-rati umiiyak tayo sa kapigatian, pero dito, hindi mapigilan ang pagluha. Bakit? Lumuluha sa kaligayahan. Mahal na Panginoon, salamat, pinili mo kami at tinawag dito sa banal na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa umpisa talaga, ang daming kulang dahil galing tayo sa ating relihiyon, wala pong katugunan. Pero dito, inumpisa ng Diyos, gumaling tayo, lumusog tayo. Mahal na Panginoon, magtatapat ako, pinagpala ka ng mahal na Panginoon, maging sa lahat ng bagay, mga pinag-iingatan ka ng ating mahal na Panginoon, higit sa lahat, narito ka, dumadalo dahil alam mo, ito ang kayamanan, ang pananampalataya na magbibigay sa iyo ng kapangyarihan, makasiguro sa buhay na wala hanggan. Kaya yung mga narinig natin patotoo, pag dumating ang mga pagsubok natin, isa-isayin natin. Kaya after ng gawain, yung iba, very wise Teka, may nakaligtaan yata ako sa patotoo. Nire-review ang ating banal na gawain. Kaya pwede mong panoorin yung replay. Kaya may tawag na replay Pag may nakaligtaan ka ron, ulitin mo. Dahil kay ganda at kay sarap alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Ang Diyos, hindi tayo iniiwan. Tapat siya Kaya lang, may mga ilan doon sa mga nag-aalinlangan, tumitingin sa makasanlibutang bagay, kaya napapawalay. Tumingin lang tayo sa ating mahal na Panginoon at hindi niya tayo pababayaan. Hindi ka matatakot Hindi ka man lulupay-pay, bagkos magkakaroon ka ng katapangan at ikaw ay totoong tatapang sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Sabi nga magiging tunay kang ang sundalo. For me, to live is Christ and to die is gain. Yan ang pamantayan ng tunay na anak ng Diyos. From the book of Deuteronomy, chapter 31, verse 8. Amen. The book of Deuteronomy chapter 31, verse 8. And the Lord, He it is that doth go before thee. He will be with thee. He will not fail thee, neither forsake thee. Fear not, neither be dismayed. Ito po sa Deuteronomio, Kabanatang 28, talatang 31:8. At ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo. Siya'y sasa iyo. Hindi ka niya iiwan, ni pababayaan ka. Ikaw ay huwag matakot ni manglulupaypay. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya nga, ang ating dearly beloved pastor, marami po namangha sa katapangan ng pangangaral. Mga minamahal ko, maging ang communism, hindi mo pwedeng kalabanin yan at ipangaral, communism is satanism. Duwag po ang maraming mga ngaral. Bakit, mga minamahal ko? Hindi nila sigurado kung kasama nila ang Diyos Ngunit ang ating dearly beloved pastor, lalo na po sa panahon ngayon, ang malaking bansa ng komunista ay nagbabanta sa ating bansa. Hindi lang dito po sa bansa natin, sa iba't ibang panig ng mundo. Dito lang sa bansa natin, hindi pa ba maalis yung mga ilan na mga hardcore, mga minamahal ko, nandun pa rin ang paniniwala nila. Patuloy nila ang pinaniniwalaan, ang makakaliwang paniniwala. Ngunit dito po, nung maideklara ng ating dearly beloved pastor, communism is satanism. Krusada po yan, mga minamahal ko. We hate communism. This is a godless ideology. There is God, sabi ng ating mahal na pastor. We love the communists. Lumapit kayo sa ating mahal na Panginoon. Yung mga papatay sa mahal na pastor, ayaw pumutok ang mga baril nila Kaya sabi na, surrender na lang tayo sa Diyos na pinaglilingkuran ng Jesus Miracle Crusade. Kaya ngayon, mga kapatiran na po natin, hindi na baril ang dala nila. Ang armas, ang salita ng Diyos, inihahayag ang kabutihan ng Diyos. Merong Diyos na totoo, ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang Panginoon ay siya nagpauna sa inyo. Siya isa sa iyo, hindi kanya iiwan, ni hindi pababayaan,
ikaw ay huwag matakot ni Mang Lupaypay. Ang rebellion, mga minamahal ko, sinuong ng ating dearly beloved pastor, ang mga terorismo na ginagawa ng mga Abu Sayyaf. Talagang lahat po yan ay napagtagumpayan. Sila mismo, yung mga taong alipin ng kaaway, tinuruan ng maling doktrina. Ngayon, kakaiba ang kanilang doktrina. Si Jesus, ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan, na nagbago ng aming buhay, nagkaroon ng tunay na pag-ibig. Yan ang kailangan natin, dumating man po kung ipahintulot ang mga bagay na yan. Pero we're praying through the prayer ng dearly beloved pastor, huwag muna, mahal na Panginoon. Ibig sabihin, we are not afraid of communism. But we love the communists para mapatunayan nila dito ang tunay na kapangyarihan mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pag sinabi ng Diyos, hindi kita pababayaan, hindi ka talaga pababayaan niya. Huwag ka lang magpabaya sa paglilingkod mo. Huwag kang matakot ni Manlupaypay. Bakit? Nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan. Ikaw mismo at ako, napatunayan natin ang banal na salita ng Diyos ay totoo. Ngayon, niyuyurakan natin ang kapangyarihan ng kaaway. Hindi nagtatagumpay ang mga masasama, maging armas, mga lason, lahat ng bagay na masama. Totoo po, yan ay hindi nagtatagumpay dahil ang pinaglilingkuran nating Diyos, makapangyarihan at mabuti. Ang sinabi niya, huwag kang matakot at manglupaypay. Ibig sabihin, sigurado mo na may kaligtasan. Dito pa lang sa mundo, pag-iingatan ka na ililigtas ka, so much more. Ang pinakananasan natin, ikaw at ako, ihanda natin ang ating mga sarili, ang kaligtasan, ang walang hanggang buhay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga, sa puling panahon, wala nang panahon para mag-alinlangan. Tumingin na lang tayo sa ating mahal na Panginoon, ilagak natin ang ating puso, tumiwala tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng bagay. Siya ang magtuturo ng landas patungo sa buhay na wala hanggan. From the book of Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Amen. Atin pong basahan. In the book of Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Kawikaan Kapitulo 3, versikulo 5 at 6. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Amen. Praise the Lord. Kaya pag dumating ang pagsubok, lalo na sa panahon ngayon, buong mundo na ito eh. Laging ang preaching ng ating dearly beloved pastor, this is preaching for all season. Matagal niya nang nagbigay na babala na magaganap ang lahat ng mga bagay na ito, ipinahintulot ng Diyos upang ang tao ay lumapit sa Diyos. Dahil wala na sa pagtitiwala ang maraming tao. Ngunit dito sa Jesus Miracle Crusade, mula nung tayo'y makakilala sa ating mahal na Panginoon, tinuruan tayo na tayo'y maniwala, magtiwala sa Diyos na ating nakilala. Mga minamahal ko, ang sabi po, kaya kung ikaw ay nasa pagsubok ngayon, kantahin mo na lang ito. Marirevive ka. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Tumiwala ka sa Panginoon mo, buong puso, mga minamahal ko. Huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Dahil ang tao, may mga daan na tila matuwid sa tao, ngunit sa dulo nun ay kapahamakan. Ngunit ang daan na itinuro sa atin, daan na matuwid, na kung saan narito ang tunay na ebanghelyo ng kaligtasan, na kung saan pagpapalain ka sa lahat ng pagpapala.
Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad. At kanyang ituturo ang inyong mga landas. Hindi sa ganang iyo. Kung ikaw ay kumilala ng lubos sa ating mahal na Panginoon, una, dapat makilala mo siya. Maunawaan mo na siya ang lumikha sa iyo, sa bawat isa sa atin. At siya ang tumubos sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating mga kasalanan. He is our Creator and He is our Savior, mga minamahal ko. Kaya nga sinasabi po, ituturo niya ang tunay na landas. We're living in the last days. Mapalad po tayo habang narito tayo. Totoo po, napatunayan natin na buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya nga hindi tayo sumusuko, patuloy na dumadalo ng dumadalo. Ano man ang kalalagyan, saan man lugar tayo dalhin. Lalo na po ngayon, napakaraming mga krusada, nagpapakita ang Diyos sa mga dakilang himala upang patunayan, ako ang Diyos na nagpapagaling. Ako ang Diyos na makapangyarihan. Ipinapakita niya ang mga himala upang ang tao ay lubos na magtiwala at sumampalataya. Sa ating huling talata, from the book of Acts, chapter 2, verse 21 and 39, the promise of our loving God, there is Jesus Christ. Amen. The book of Acts chapter 2, verse 21. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Verse 39. For the promise is unto you and to your children and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. Dito po sa mga gawa, Kabanatang 2, talatang 21 at 39. At mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maniligtas. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangas sa malayo, maging sa ilanman ang tawagin ng Panginoon natin Diyos sa Kanya. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Grabe, suktulan ang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Yung tawagin kang anak, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Napakahalaga ng kaligtasan. Walang kabuluhan ang lahat ng bagay sa mundong ito. Ang pinakamahalaga, ikaw ngayon ay matatag, nag-aantay ng nalalapit na pagbabalik ng ating dakilang Diyos na pagka ikaw ay tumawag. Sa pangunang dalangin ng ating dearly beloved pastor at mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat na mga nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Lahat magsabing, praise the Lord. 100% totoo po. Tayo ay nasa buong katotohanan. Tunay na Diyos ang ating pinaglilingkuran. At tunay, may nananalangin sa atin. Kaya pag tayo nanalangin, pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa pangunang dalangin ng aming binamahal at ginagalang na pastor, kaabagan mo kami. Di ba't gumagaling tayo, mga binamahal ko? Sa oras sa kagipitan, nasa bingit tayo ng disgrasya, grasya ng Diyos ang dumarating sa atin. Wala na tayong hahanapin pa. Nakita na natin ang lahat ng mga prueba at ebidensya na ang Diyos natin ay tapat sa bawat kanyang anak na tinawag. Maraming tao ngayon tumatawag, Panginoon, Panginoon. Wala, hindi naliligtas, lalong napapahamak. Dahil ang pinakikinggan ng Diyos, yun lamang sumusunod sa kanyang kalooban. Yung nasusunod, ang salita, ang kautusan ng ating mahal na Panginoon. Kaya dito, mga minamahal ko, wala na tayong hahanapin pa. Total, hindi na natin alam, hallelujah, kung ipahintulot ng Diyos
na totoo nga, ayon sa banal na kasulatan, mawawala ang lahat. Ngunit ang salita niya, magpakailanman, mga minamahal ko. Kaya ipinapakita ng Diyos habang nandito ka, ikaw mismo, naranasan mo ang patotoo na ang Diyos natin ay totoong nagmamahal sa atin. We will never forget that. At maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dinala tayo sa buong katotohanan. Kaya ang gagawin natin, patuloy tayong tapat. Magtiwala, maniwala, sumunod sa kalooban ng Diyos. At ang sabi ng ating mahal na Panginoon, totoo po, ang pangako niya, hindi lang sa atin, maging sa anak, sa apo, sa anumang henerasyon, na abutin ang nalalapit na pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, sama-sama tayo sa langit at buhay na wala hanggan. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Mga minamahal, last Friday, Saturday, Sunday talagang kailangan mong sumunod sa ating mahal na Panginoon. Mula rito, Pampanga, maging sa Camp Crame, mata ng Masa, Task Force, hanggang po sa Krusada, sa dako po ng Concepcion, Tarlac. When I am weak, I am strong. Physical lang yan. Mga minamahal, yung krusada doon sa dako ng Concepcion. Mamangha ka sa kabutihan ng Diyos. Ang dami pong tumanggap, ang dami nagpabautismo. Magbigay na lang po ako na isang patotoo, na isang ama ng tahanan. Totally po, halos wala na siyang paningin dahil napakataas ng kanyang diabetes. Inaalalayan siya. Mga minamahal, nung mabautismoan sa pangalan ni Jesus, abay, hindi mapigilan. Talaga pong naglakad, papunta po, doon po sa pulpito, doon sa stage. Talagang, makita mo talaga parang gigil na gigil. Magpatotoo. At sabi niya, bago ako mabautiswan, wala akong nakikita, aninag lang. Kaya may alalay ako, humihingi ako ng tulong, alalayan niyo ako. Pero narito ako, nagpapatotoo. Itinuro niya ang logo. Nababasa ko yan. Tinuro niya, Jesus saves. Nagliligtas ang mahal na Panginoon. Jesus saves. Si Jesus nagpapagaling. Narito ako ngayon, pinagpala. Idinideklara ko na ang Diyos, binigyan ako ng liwanag. Mga minamahal, ang nakaka-bless, ayaw magpaalalay. Sabi niya, huwag niyo akong alalayan para malaman ninyo na malinaw na ang aking mata. Lahat magsabing, praise the Lord. Pag nasaksihan mo yan, mga minamahal ko, gusto mo araw-araw, gawain na lang Gusto mo araw-araw, krusada upang marami pagbaligtas sa huling panahon na ito, mga minamahal ko. Kaya sinasabi po sa unang talata na ating binasa, at siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong nagmamapuri na may galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus habang inaanyahan po natin ang ating mga baguhan, live webcast viewers, sa lahat po, tayo magkaisa, umawit ng makalangit na awiting, sukdulang biyaya mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Hindi tayo karapat-dapat. Kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Hindi natin masuklian ang kabutihan ng Diyos. Niyakap niya tayo. Nilinis niya tayo. Inibig na di kayang tumbasan. Tayo po'y umawit, mga minamahal ko. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan na ba, at wagas mong pagsinta,
walang kakayanang masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking kamihan. Inibig mo ako nang di kayang tumasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na bahiran ng kalangal at kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Habang hindi karapatan, Hindi kami karapat-dapat ng Diyos. pagkukulan ng iba, at wakas mo pagsita. Habang walang kakayanang masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking kamihan. Inibig mo ako nang di kayang tumasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na bahiran ang kabandalan at kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Yakap mo ako sa aking kamihan.
malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa supulang biyaya mo. Mga minamahal, sukdulan ang biyaya ng Diyos sa atin. Malaki ang pagkakasala natin sa ating mga Panginoon. Ngunit mas malawak ang kanyang pagpapatawad. Ang pag-ibig niya sa atin ay higit-higit, mga minamahal. Hindi tayo karapat-dapat na pagkukulan ng pansin ng ating dakilang Diyos. Wala tayong kakayanan upang masuklihan ang lahat ng kanyang kabutihan. Ang mga kamay na ito, bawat isa sa atin ay may kahinaan. Ngunit niyakap niya tayo ng mapagpalang kamay upang malinis tayo sa lahat ng karumihan. Ang kanyang banal na dugo ay umago sa krus ng Kalbaryo. Hindi kaya itong basahin. O Diyos ng katarungan! O Diyos ng katiran! Banal ka, O Diyos! Salamat sa tuksong tulang biyaya mo! Salamat sa tuksong tulang biyaya mo! Patuloy tayo magpuri sa ating mahal Panginoon. Patuloy nating pasalamatan ang ating dakilang Diyos. Diyos ng Diyos ng katarungan katarungan at katuwiran, Diyos ng katuwiran, kahit minsan Hallelujah. di na mahiran ang kamanghalang kalwalhatian. Salamat sa sugulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo, Diyos ng pag-iunan at katuwiran na kahit minsan di na mahiran ang kamanghalang kalwalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung pinakamalakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos na buhay. Lahat sumigaw ng Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! God bless you po sa pinagpalang mga awit at mga sa mga baguhan. Narito po ang ating beloved co-preacher, beloved Brother Hill Cruz, para po sa pagpapatanggap. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher Bart Joey Mancera, sa ating mga iniibig na mga baguhan nandito sa harapan, bagay sa ating beloved webcast viewers. Napakinggan niyo po ang napakagandang ebanghelyo ng Nagtasan. Kung nais po makamtan yung sukdo ng biyaya na gumara sa Diyos, meron po ang 4 na susi ng kaligtasan. 3 po yung gagawin ngayon. Unang-una yung pananampalataya sa Diyos sa buhay.
Nasabi ng Banal na Kasulatan, ang pananampalataya na kukuha sa pagkikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Pananampalataya, isang bagay nito pa nakikita, sinampalatayanan mo, dyan nalulugod ang Diyos. At kung wala kang pananampalataya, kailanman ay hindi ka kalulugdan ng ating mahal na Panginoon. At ang sino man lumalapit sa Diyos, kinakailangan siya sumampalataya ng isang Diyos na siyang tagapagbibigay ganti sa nagsihanap sa Kanya. Napakinggan yung mga pato kanina, Ebanghelyo ng Kaligtasan, umusbong ang malitapalataya sa inyong puso, ito pong inyong magagamit sa nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pangalawang reglamento ng Kaligtasan, yung godly repentance, mga pagsisisi, na sabi ng Banal na Kasulatan, lahat ng tayo nangagkasala at walang umabot sa kalupatan ng Diyos. There is none righteous, no not one. Wala sa mga matuwid, wala. So paano tayo magsisisi man ibig ko pag kumpletong pagtalikod sa buhay makasalanan, iiwan na natin dati nating ginagawa at upang may sagawa mo ng tuluyan yan, kinakailangan ganapin mo ang ikatlong reglamento ng kaligtasan, ang baptismo sa tubig sa pangalan ating mahal na Panginoon, na sabi sa Dagawatos 28, mangagsisi ang bawat sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagkapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag po inilubog sa tubig, lahat ng taglayan yung karamdaman, mabigat na problema sa rin kasama nalubog sa tubig. Pag-ahon mo na iwan ito lahat, isa ka ng buwan naging Kristiyan, bagong nilalang ka na sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen po siya. At hindi natatapos yun doon mga kapatid, kinakailangan yung pagkapatuloy pananatili upang yung apat, ang Diyos na po magbibigay nito. Babaptismo kayo ng kanyang banal na Espiritu. Ang sabi sa Roma 8:9, ang sino mang taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ni Kristo sa Kanya. So, paano kayo magkakaroon ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon? Kailangan yung pagpapatuloy, pananatili, at sundin at unawain ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating inibig ng mga baguhan, pakitas po niyong dalawang kamay, maging sa ating blood webcast viewers, ipikita po niya yung mga mata at mula sa inyong puso, gayahin niyo po yung aking panalangin na sasambitin kasama ang taos pusong pagsisisi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabihin mo, aking pinakamamahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na aking magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at nangangako maglilingkod sa iyo. Iligtas mo rin maging ang aking mahal sa buhay. Ito ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy po kayo magsisi, kami pong manalangin sa inyo. Opo, dakilang mapagpalang ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa aming inibig ng mga bagunang ng sarapan, maging sa aming live webcast viewers na tumanggap sa oras na ito. Patawarin mo po sila sa nagawa nilang kasalanan at hugasan mo po sila ng kabanal-banalang dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan na ito rin po ang simulain ng kanilang marubrob na pagliksyon o Diyos. Iligtas mo rin, maging kalamang sa buhay. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan. We pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa apat na reglamento ng kaligtasan, dalawa pa lang sa gawa pa ng pagsisisi. After po ng ating closing prayer mamaya, wag po kayong uuwi na hindi po isagawa yung pangatlong reglamento ng kaligtasan. Ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat kung kayo uwi na hindi nagpabaptismo, ibig sabihin, ayaw niyong mapatawad ng Diyos sa inyong kasalanan, ayaw niyong gagaling niyong karamdaman, ayaw mawala ang mga problema. So sa pag-uwi niyo mamaya, isagawa niyo ikatlong reglamento ng kaligtasan, ang baptismo sa tubig. Pag-uwi niyo mamaya, baon niyo po ang kapatawaran, kagalingan, kapayapaan, kagalakan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa inyong pagkapatuloy, ang Diyos na po magbibigay ng pang-apat, babaptismo ang kanyang banal na Espiritu. At bilang anak ng Diyos, meron ka ng karapatan tuwag natin ang masalangit bilang kanyang mga anak. Kaya sa ating mga pangailangan, prayer for the sick, ako po binibigay po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rock Blanco. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Hill. Magkaisa po tayo, mga minamahal, sa pananalangin ng pagsisisi bago natin hilingin ang lahat ng ating mga pangailangan sa ating napakabait na mahal na Panginoon Jesus. Mapagpala po namin Diyos na mapangalanan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoon Jesus,
Kami po, mahal na Panginoon, na nikluhod sa iyong harapan, nagpapangumba sa unang dalangin namin kagalang-galang na mahal na Pastor Evangelist Waldes Wad Almeda. In the mighty name of Jesus, patawarin po kami, mahal na Panginoon. Kami po ilubos na nagpapangumba, nagsisisi, mahal na Panginoon. Sama kami nasumpungan sa iyong pagkukulang, mga pagkakasala sa iyo. Patawarin mo kami at tulungan mo kami na masunod po namin lahat mong kautusan, mahal na Panginoon. At tulungan mo kami maging handa sa dakilang araw na pagbabalik at magamit mo rin kami, mahal na Panginoon, sa napakalawak mong gawain sa pagligtas ng napakarami pang mga kaluluwa, mahal na Panginoon. Lubos ang may pasasalamat, dakilang pasasalamat ang sa tuwi namin pinaalay sa iyo, mahal na Panginoon, sa pinagkalubang kami ng totoong mga magulang sa iyo, aming kagalang-galang, mahal Pastor, beloved Mama Diwi, na beloved children, mahal na Panginoon, upang samahan kami, mahal na Panginoon, at upang sagdali ng aming pananampalataya, O Diyos, at sama-sama kami sa buhay na walang hanggan, mahal na Panginoon, ang kalakasan, mahabang buhay, aming kagalang-galang, mahal Pastor, and all the beloved children, lubos na namin salamatan, mahal na Panginoon, upang may isang para nais mo na bago magbabalik ang nag-isang ebanghelyo, tunay na ebanghelyo, purong-purong ebanghelyo ng kaligtasan, lakibang kapangyarihan, ay maligtas ang lahat ng taong mga hinirang mo sa buong mundo, mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Mami na mahal, ilahans po natin ang mga sarili. Isang kamay sa ating ulo, kabila sa parte ng katawan na may karamdaman, at isipin po natin ating kagalang-galang mga pastor, naglehans po sa atin, sa ating mga loved ones, at i-cast out po natin lahat na masamang espiritu ng karamdaman, problema, bisyo, mga kahinang, bumabalik, hallelujah, palayasin na sa pangalan Jesus, demons of infirmity, demons, cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, mortal problems, financial problems, drug addiction, unbelief and doubts, vanity, vain glory, pride, lust, covetousness, materialism, cast out in Jesus' name. Be healed, Father, soul right now. Vice be gone right now, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Be blessed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon ang lahat ng ating mga kahilingan, lahat ng ating mga request, tinugunan ng ating mahal na Panginoon. Banggitin po natin, mga minamahal, ang hallelujah, praise the Lord. Ito po very powerful, mga minamahal. More than 1 million tayo sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. 3 times, mga minamahal, sabay lukso, sabay-sabay po tayo. Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Father dearest. We love you so much, dearest Jesus. Glory, glory, glory to God. Purihin ka, mahal na Panginoon. God bless you po, minamahal. Praise the Lord. At ay magdadako sa ating mga announcements. Narito po, our beloved ordinary preacher, Dr. Rick Alarcon. Amen. God bless po, Brother Odin Picure, Brother Ralph Blanco. At mga muli po, ang ating po mga banalagan niyo po kalilimutan ng mga normal sa lahat po ng pinagpala at mga mga kapatiran mo, especially po sa mga baguhan po, sa mga bisita, kayo po ay lagi po dumalo sa lahat ng pinagpalang ay mga webcast viewers, mga kababayan Pilipino, everyone, everybody is invited. This coming Sunday po, mga ginigay mga kapatid, sa mga baguhan po at sa mga inyo po mga webcast viewers, kayo po ay imbitado po, ating ginagala ang ating mahal evangelist po, the beloved family po, this coming Sunday, that is April 21, 2024, doon po tayo sa Amoranto Sports Complex or Amoranto Stadium po. Again, mga this coming Sunday, yan po ay Abril 21 po. Ito pong araw po na linggo sa Amoranto Stadium or Amoranto Sports Complex. One of the many landmarks sa Quezon City, Metro Manila. Admission is free, mga minamahal. Wala po kayong aalalahanin sapagkat lahat po ng mga gastusin. All of the expenses are being paid by the Jewish Merchant International. Sunday po sa Amoranto Sports Complex from 10 o'clock in the morning up to 5 p.m. po. Mas marami mga buhay na po ito at yung mapapinggan at mga papuring witin ba ay alay natin sa ating napakadigaling sigit sa lahat ang ebanghelyo po ng kaligtasan, kaya po ang buhay na salita. Po, sa mga kababayan namin na hindi po nakakapunta sa Amoranto Stadium that is situated along Alejandro Roses Avenue. Sa kahabaan po ng A. Roses Avenue, marapit po yan sa Fisher Mall sa Quezon Avenue. Just around 200 to 300 meters po from
Fisher Mall, Quezon Avenue. Mga minamahal, naroon na po yung Amoranto Stadium po. Again, admission is free. You can invite your friends, your loved ones, your acquaintances, mga minamahal, sa Amoranto Sports Camp. It could accommodate thousands, mga minamahal. At mga minamahal, sa Wednesday, and meron din po tayong Wednesday and Friday services po, 1 p.m. to 6 p.m. po sa Novellas Pastorals, loobin po ng mahalap ko, kundi pa po babalik at yung dakilang Diyos. Meron po tayong TV program, yan po sa Sabado po, sa gabi ng Sabado po, mula po yan na alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 po sa Channel 4 po. Inyo po panurin ang Jesus Miracle Crusade, ang ating pong website, www.jmcm.org. At mga minahal niyo rin na po isubayban ang ating pong radio program, ang Jesus Miracle Hour. Yan po ay nightly, Mondays through Saturdays, 11 p.m. up to 12 midnight po sa Radyo DZME, Radyo 1530 kHz sa AM 11 to 12 midnight po mga minamahal. Maaari din po kayong tumawag sa mga nagnanais po humiling po ng panalangin o magpapayo po 8372-9194, 8375-1148. Some of our numbers po yan, mga minamahal. Yung flash po, ang lahat ng ating po inaansyo dito, mga minamahal. Ganoon po, kaili lamang po, mga minamahal, our reminder po, from the beloved family po, let us be wary of our surroundings. Mag-aware po tayo sa ating kapaligiran, kahit saan po tayo nagdaraos ng ating pong pandanambahan upang wag po tayo maiisang po ng gawa ng kawi. Muli po yung mga pets po, kindly po, mga pets po ay sa bahay lamang po. Nyo rin pong i-relay po sa mga kasama po ninyo ng mga bunga po. Ganun rin po ang ating pong JMCM bank account po natin sa mga nagnanais pong magpadala ng kala po mga ikasampung bagi at handog, mga pledges, vows po sa gawain ng mahal na Panginoon upang ating lalong maipadabang ating dakilang pag-ibig sa mahal na Panginoon at sa pamagitan niyan, katuwang po tayo na ating ginagalang mahal na pastor na ating kaluluwa sa pagpapalaganap na nag-iisang ebanghelyo sa mga bilyon-bilyon mga taong kinakailangan po ilapit po natin sa ng mahal na. At pong bank account, mga minawalang ang mga pangalan po o account names po, Jesus Miracle Crusade International Ministry, or Jesus Miracle Crusade, or JMCIM, or JMC po, with savings account number 300-000-3902-68577. Purihin po ba na pa at mahal na Panginoon at sa ating pong pagkatapos, kainli po tayo na po tumayo. Aking ina, bawat sa tumayo, abang atin na pong bigyan daan ating mahal na kapatid, beloved brother Ofem, my beloved co-preacher po, siya po manguna sa panalangin sa ating pong pagtatapos. Bismo, beloved Lord Preacher, beloved Okri Kalarkon, tayo po ay sama-sama na malangin sa ating pagtatapos. Dakila mapagpalang mga banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa unang panalangin namin kagalang-galang na Bilby Pastor Wildy Almeida and Time Prophet or Loving God. Sa mata mismong pangalan, kami malapay nagkakaisi nagpupurit ng papasalamat sa tagumpay na yung balal gawain, malapay noon. Maraming salamat sa malapay sa paglangis mo sa bawat yugto ng balagawain. Higit sa lahat sa balal sa salita din ng mga aral, labos mong pinagpalat din ng isan, malapay noon. Sa aming pag-iwalay-walay, malapay noon sa apong ito. Kami gabayan mo at pag-ingatan na makarating na malhati ang bawat sa amin sa kanyang mga tahanan. Malapay noon, higit sa lahat. Maraming salamat sa malapay sa matamis at balal mong presensya, malapay noon. Hallelujah. Malapay noon, dalangin din namin sa malapay noon. Maging sa mga sakyan, malapay noon. Sila'y pag-ingatan mo din, malapay noon, na makarating na malhati. Ilayo sa mga disgrasya, kapamakan, malapay noon. Pagpalain mong lahat ng mga kapatiran sa buong Pilipinas at sa buong mundo, malapay noon. Maging sa mga webcast viewer, pagpalain mo kami lahat sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming sa dalangin. Amen. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. I can see
the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of my Savior. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, my Savior. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless all po mga mahal. Ingat po tayo sa pag-uwi sa ating kanya-kanya mga tanong. We love you all. But others, Jesus loves you more. Praise the Lord.